Ang Allah ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga alipin dahil siya mismo ang nagsabi na siya ay sumasagot sa kanila. Sinabi ni Hazrat Masih Maud salam na ito ay isang ugnayan ng dalawang magkaibigan. Minsan, ang isang kaibigan ay nagpapahayag ng kanyang pangailangan sa kanyang kaibigan, at minsan naman ang kaibigan ang tumutulong ng hindi pa hinihingi. Ganito rin ang ginagawa ng Allah sa kanyang mga alipin. May mga pagkakataong ang panalangin ng isang tunay na mananampalataya ay hindi agad na tinatanggap, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagtatakwil. Ito ay bahagi ng matibay na pagkakaibigan ng Allah sa kanyang mga alipin. Minsan tinatanggap niya ito kaagad at minsan ay hindi. Ngunit kahit hindi ito tinanggap, may mas malaking kabutihan na inilaan ng Allah bilang kapalit. Sinabi ng Allah Ta'ala na kapag ang mga alipin ko ay nagtatanong tungkol sa akin, ang sagot ko ay, ako ay malapit. Ibig sabihin, hindi na kinakailangang maghanap ng malalalim na paliwanag upang patunayan ang kanyang pag-iral. Ang pinakadakilang patunay ng kanyang pag-iral ay ang kanyang pagiging malapit sa kanyang mga alipin. Sinabi ng Allah Ta'ala sa banal na Quran, kapag ang isang alipin ay tumawag sa akin, ako ay nakikinig at sumasagot. Hindi lamang niya pinakikinggan ang panalangin, kundi binibigyan niya rin ito ng katuparan sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapahayag at mga palatandaan ng tagumpay. Sa ganitong paraan, hindi lamang lalong titibay ang paniniwala sa kanyang pag-iral, kundi pati na rin sa kanyang kapangyarihan. Ngunit may kondisyon, dapat magkaroon ng takwa, pagkatakot at paggalang sa Allah, at matuwid na pamumuhay upang marinig ng Allah ang ating mga panalangin. Kung ang isang tao ay walang kabanalan at hindi sumusunod sa kanyang mga utos, paano niya aasahan na ang kanyang mga panalangin ay tatanggapin? Ibig sabihin, dapat tanggapin ng isang tao ang pag-iral ng Allah at ang kanyang ganap na kapangyarihan. Ang mga tunay na mananampalataya ay binibigyan ng Allah ng mas mataas na antas ng kaalaman at pagkaunawa, ma'rifat. Kapag ang isang tao ay tunay na naniniwala, lalago ang kanyang pananampalataya at maunawaan niya ang mga palatandaan ng Allah sa kanyang buhay. Kapag ang isang tao ay tunay na nananalig at lumalapit sa Allah, lumalakas ang kanyang paniniwala. Kapag nakita niya kung paano tinutupad ng Allah ang kanyang mga panalangin, mas titibay ang kanyang pananampalataya. At kung may panalangin na hindi tinanggap, bibigyan siya ng kapatagan ng Allah, kahit hindi niya maiisip na ang kanyang panalangin ay nabaliwala. Bagkus, maunawaan niyang may mas mabuting bagay na inilaan ng Allah para sa kanya. Ang isang tunay na mananampalataya ay hindi lamang dapat sumasampalataya sa Allah, kundi dapat ding isabuhay ang kanyang mga utos. Kabilang dito ang pagsagawa ng mga obligadong tungkulin tulad ng pagdarasal, sala, pagsunod sa mga batas ng Islam, at pagbibigay ng karapatan sa iba pang mga nilikha ng Allah. Ang pananalig sa di nakikita, iman bil ghaib, ay isang mahalagang aspeto ng pananampalataya. Ang isang mananampalataya ay dapat maniwala sa Allah ng buong katiyakan, kahit na hindi siya nakikita ng ating mga mata. Kapag ang isang tao ay may ganitong pananalig, lalong lalalim ang kanyang ugnayan sa Allah. Hindi sapat na manalangin lamang sa Ramadan o sa panahon ng kagipitan. Ang panalangin ay dapat na maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang tao ay nagbukas ng pinto ng panalangin, para bang binuksan niya ang pinto ng awa ng Allah. At sinabi rin niya, ang panalangin ay isang proteksyon laban sa mga sakuna, hindi lamang sa mga dumating na, kundi pati na rin sa mga paparating.
Ipinapakita nito na ang panalangin ay hindi lamang para sa kasalukuyang mga pangangailangan, kundi pa rin sa pag-iwas sa mga pagsubok na maaaring dumating sa hinaharap. Sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Allah ay bumababa sa pinakamalapit na langit sa huling bahagi ng gabi at tinatanong, sino ang tumatawag sa akin upang sagutin ko siya? Sino ang humihingi sa akin upang bigyan ko siya? Sino ang humihingi ng kapatawaran upang patawarin ko siya? Ang biyayang ito ng Allah ay hindi limitado sa Ramadan, sa anumang oras ng taon. Kapag ang isang tao ay taus-pusong nananalangin sa Kanya, siya ay tumutugon. Ang Ramadan ay isang natatanging panahon ng pagsamba, ngunit hindi dapat matapos dito ang ating debosyon. Ang layunin ng Ramadan ay hubugin tayo upang maging matatag sa ating pananampalataya sa buong taon. Dapat nating tiyakin na ang ating mga masjid ay hindi napupuno lamang sa Ramadan, kundi sa lahat ng panahon. Sinabi ni Hazrat Masih Maud salam na dapat nating gawin ang ating mga panalangin bilang bahagi ng ating buhay. Hindi sapat ang simpleng pagbigkas ng panalangin, dapat din nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang isabuhay ito. Kapag tayo ay nagsisikap, lalong lalapit sa atin ang Allah. Sa huli, kapag tayo ay tapat sa pagsunod sa Kanyang mga utos at patuloy na lumalapit sa Kanya, magiging tunay siyang kaibigan natin, katulad ng sinabi niya sa Quran, ako ang magiging tagapangalaga ng aking mga alipin na sumusunod sa aking mga utos.